lalong-lalo sa araw na magdidesisyon ang mahigit 68 milyong Pilipino, nakaantabay ang buong puwersa ng Integrated State Media para sa Hatol ng Bayan 2025. Live mula sa sentro ng aksyon, mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Maglalatag ng pinakasariwang balita at impormasyon at masusubaybayan saan man sa mundo sa pamamagitan ng aming digital platforms kasama ang inyong mga pinagkakatiwalaang mamamahayan at tagapagbalita. Mag-aantabay at hihimay sa bawat usapin habang pumipili ng mga bagong lider ang buong sampayanan. Hatid ng pinagsamang lakas ng pinakamalalaking institusyon ng media sa ilalim ng Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, IBC, at PTV. Makibahagi sa kasaysayan, makiisa sa Hatol ng Bayan 2025. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, Mayo 10, 2025. Kung inyo tagbalita kada Sabado, Torichante kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Archdiocese sang Haro nagaupod sa pagpangadi para sa bag-o nga Santo Papa nga si Pope Leo XIV. Mayor Treñas dako ang pagsalig sa ikasangkol sang bag-o nga Santo Papa sang Roma nga si Pope Leo XIV. Cardinal Prevost nakabisita sa bulutuan sang University of San Agustin sa Iloilo antes mangin Santo Papa. Pagpatigayon sang final testing and sealing sa probinsya sang Capiz nangin flawless suno sa Commission on Elections. BRO6 ginkumpirma ang pag-recall sang orders ang 5 ka pulis nga ginpang-relieve sa damlaglang. Ka-groundbreaking sang pagatukuron nga Uswag 4PH Condominium Complex ginhiwat sa Barangay San Isidro, Haro. Kag sa detalye na sang mga balita.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagaupod ang Archdiocese of Haro sa bugos nga simbahan sa kalibutan sa pagpangamuyo sa bag-o nga Santo Papa nga si Pope Leo XIV. Sa ginpagwa nga statement sang Archdiocese, ginpahayag nga samtang ginakasadya ang pagpili sa bag-o nga Santo Papa, nagaupod man ang Archdiocese sa pagpangamuyo para kay Pope Leo XIV sa pagsugod sini sang iya katungdanan. Ginpahayag man sang Archdiocese nga ang mga simbahan sa idalom sa Archdiocese of Haro ang pwede makahiwat sang misa para sa Pope sa pagpili sa iya bilang ika-267 nga successor ni St. Peter. Madumduman nga mga alas 6 sa gabi sa Huwebes, Mayo 8 sa Vatican Time sang may nagwa nga puti nga aso sa chimenea sa Sistine Chapel nga nagasignal na may ara na sang bag-o nga Santo Papa. Ginanunsyo nga napilian si Cardinal Robert Francis Prevost bilang sunod nga leader sang simbahang Katoliko. Si Pope Leo XIV ang labing una nga Augustinian Pope. Ginbunag ang bag-o nga Santo Papa sang September 14, 1955 sa Chicago, Illinois sa Iloy nga isa ka French and Italian descent kag amay nga Spanish descent. Sa September 1, 1977, nagsulod si Prevost sa Novitiate of the Order of St. Augustine sa province of Our Lady of Good Counsel of Chicago. Sang 2015, gin-appoint si Prevost bilang Bishop of Chiclayo ni Anay Pope Francis kag sa March 2018, napilian siya bilang second Vice President sang Peruvian Episcopal Conference. Sang tuig 2019, sang gin-appoint siya ni Pope Francis bilang miyembro sang Congregation for the Clergy. Sang 2020, gin-appoint naman bilang miyembro sang Congregation for Bishops kag Abril 15, 2020 bilang Apostolic Administrator sang Peruvian Diocese of Calao. Tuig 2023, sang nanging Cardinal si Prevost kag gin-assign sa Diaconate of St. Monica kag nangin leader sang 2024. Bilang pinuno sang dicastery, nagparticipate siya sa apostolic journeys ni Pope Francis sa una kag ikaduwa nga session sang 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishop on Synodality. Pebrero sini nga tuig sang ginpromote ni Pope Francis si karon Pope Leo XIV sa Order of Bishops nga nagahatag sa iya sang titulo nga Suburbicarian Church of Albano. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagaupod ang probinsya sang Iloilo sa bilog nga Kristiyanong Katoliko sa pagsaulog sang bag-o nga Santo Papa. Sunod sa provincial government, nagaupod ini sa tanan nga mga tumuluo sa pagkinasadya sa pagpili kay Robert Francis Cardinal Prevost bilang ika-267 nga Bishop sang Roma kag pagatawgon nga Pope Leo XIV. Nagpangabay naman sa pangamuyo ang gobyerno lokal sa publiko para sa bag-o nga pinuno sang simbahan sa pagsugod sang iya liderato. Naibaluan nga antes nangin Santo Papa sa bag-o lang natapos nga Papal Conclave, nangin Cardinal ini sang 2023 kag nangin Prefect of the Dicastery for Bishops. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang Mayor Jerry Treñas dako ang pagsalig sa ikasangkol sang bag-o nga Santo Papa sang Roma nga si Pope Leo XIV. Ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ngayong kalipay ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas kamay napilian na nga Santo Papa ang Vatican na magapamuno sang Romano Katoliko. Sa interview sa Iloilo City Hall Press Corps, alkalde ginpayag sini nga makabig good news ang positibong nga resulta sang conclave sa diin niya na hibaluan sa iya pagbugtaw kay na sa aga nga nakapili sang Santo Papa ang Vatican. Dugang man sini nagalaom siya mapadayon ni Robert Francis Cardinal Prevost kon Pope Leo XIV ang mga programa sa simbahan Katoliko labi na ang aspeto sa church liberalization kagang kausa sang pagulikid sa kahimtangan sang poor and the oppressed nga nangin advokasya sang nagtaliwan ang anay Santo Papa nga amo si Pope Francis. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Sa mga throwback photos nga ginpakigbahin sang University of San Agustin Archives and Museum, makit-an niya nagbisita sa bulutuan sang San Agustin sang Pebrero 2002 si Father Robert Francis Prevost nga sa karon Pope Leo XIV sa tapos mapilian nga Santo Papa sa ginhiwat nga Papal Conclave. Suno pa sa USA Archives and Museum, ginakabig nilang ang nasambit nga pagbisita bilang isa ka makasaysayan kag makahulugan nga tion para sa ila komunidad. Naibaluan nga si Pope Leo XIV naghalin sa Order of St. Augustine kag una nga pari halin sa Estados Unidos nga nangin Santo Papa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magaboto sa alternative voting centers sa Lunes, Mayo 12 ang masobra 8,700 ka internally displaced persons o kon IDPs sa Negros Occidental. Suno kay Commission on Elections Negros Island Region, COMELEC NIR Assistant Regional Director, Attorney Josel Macute, magaboto sa lain-anay nga polling centers ang 2,349 karehistrado nga botante nga IDP sa La Castellana, 2,102 sa Bago City, kag 4,275 sa La Carlota City. Paathag niya nga ang alternative polling center ang ginhanda agud regular gihapon nga makabuto sa piniliay ang mga residente nga apektado sa paglupok sa Bulkang Kanlaon. Dugang pa ni Attorney Macute, may ginhanda man sila nga mga plano nga ipatuman pananglit nga maglalang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon sa Lunes. Samtang magapalabot naman sang bulig ang Office of the Civil Defense para sa pagbiyahe sa mga IDPs padulong sa ila na tumod ng mga alternative voting centers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakahanda na ang Bureau of Jail Management and Penology Region 6 para sa pagboto sang 6,561 persons deprived of liberty sa Lunes, Mayo 12. Suno kay Jail Senior Inspector Juniven Ray Umadhay, makaboto ang mga PDL sa sulod mismo sang jail facility pinaagi sa mga ipahamtang on-site voting precinct kag indi na sila kinahanglan nga magwa pa sa pasilidad. Sa bilog nga Western Visayas, 38 jail facilities ang ginabantayan sa BJMP Region 6 sa pagboto sa mga PDLs, magadala sang balota kag election paraphernalia ang COMELEC sa sulod sa pasilidad. Makaboto ang mga PDL sa mga nagapadalagan sa national kag lokal nga mga posisyon para mapaghandaan ang piniliay. Nagiwat ang BJMP sa voters education para sa mga PDLs agud nga may baluan nila ang proseso kung pila ang dapat nila botohon sa kada posisyon para mangin masulhay ang pagboto sa mga jail facilities. Katuyuan sini nga mapasiguro ang kinamatarong sa mga PDLs nga makaboto kag makapagigbahin sa hatol ng bayan 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala palya o kung nangin madinalagon ang natapos sang Commission on Election ang final testing and sealing sang tanan nga mga vote counting machine nga wala sang bisan isa ka glitch o kon palya sa probinsya sang Capiz. Suno sa opisina, ining 11 nga probinsya sa rehiyon nga nakatapos sang final testing and sealing nga wala sang anuman nga aberya. Dugang pa sang COMELEC Capiz, ang matalunsay nga final testing and sealing dako nga tikang padulong sa isa ka husto, malimpyo kag masaligan nga local kag national election sa Mayo 12. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nakaalerto na ang Police Regional Office 6 nagahilapit nga May 2025 elections. Sa pagtutok sa eleksyon, 8,400 personnel sa PRO 6 ang nakadeploy para magbantay sa 2,854 polling centers pati ng mga strategic kag critical areas sa Western Visayas. Katuyuan sini nga marespondihan gilayon sang kapulisan ang anuman nga insidente nga posible magluntad sa polling precinct. Liwat naman nga ginpanugyan ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki ang kapulisan nga mangin apolitical sa tanan nga tion para mapreserba ang integridad sang eleksyon. Suno kay Wangki, mandato sang PNP nga alagaran ang mga pumuluyo sang patas
kag wala sang ginapaboran. Sa pagbantay sa kapulisan, padayon ang COMELEC checkpoint para mapatuman ang gun ban kag para makalikaw sa election-related violence. Ginpabaskog man sang PRO6 ang anti-criminality operation kag intelligence monitoring para mapunggan ang anuman nga pamahog sa seguridad. Nagalaom ang PRO6 nga sa pagbinuligay sang tanan, mangin malinom kag mataway ang piniliay sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:17 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dugang nga mga balita bantayan sa pagbalik sang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mangkot-langkot ani Simo. Ikaw ya si Tol? Si Tol, taana nagubras ang 3 gigs loss ang nagdigat na pandemya. Amon na waay naputol ang tubig, internet kag kuryente namon. Pero hindi na electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang gapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, waay naguntat ang amon ubra. Pero hindi eh. Hi, ikaw ya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, waay madula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi eh. Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay ginbuligan mo ang mga estudyante para makukuha sang nubo ng internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya. Promise? Promise! Kay Tol, ang bulig wala untad. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino. Political ad day for Abante Bisna Party List Dear ang Avenue, Cebu City. Paid by Manhogan and Sarahan, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka ang mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming nakikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration. So we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu. Bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangarin nito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportableng biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Banadera, iwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:20 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa dugang nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ginkumpirma sa Police Regional Office 6 ang pag-recall sang order sang 5 ka pulis nga ginpang-relieve sa damlaglang sa banwasang Dumangas, Iloilo. Magabalik nga hepe si Police Major Ken Albert Lepsha, samtang si Police Major Harold Rendora magabalik sa IPPO headquarters. Sa banwasang Barotac, Mevo, Iloilo, magabalik si Police Captain Cedric Cruz bilang hepe, samtang si Police Captain Johnny Oro
magabalik bilang Deputy Chief sang Carles Municipal Police Station. Si Police Lieutenant Patrick John Alobado magabalik sa 1st Provincial Mobile Force Company. Ang recall order sa mga pulis na petsahan Huwebes, Mayo 8. Radyo Pilipinas News. Groundbreaking sang pagatukuron nga Uswag 4PH Condominium Complex ginhiwat sa Barangay San Isidro, Haro. Ang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Nagbatigayon sa groundbreaking ceremony ang Iloilo City Government sa area kung sa diin nagapatindog ang 10-story Uswag 4PH Condominium Complex sa Barangay San Isidro, Haro. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang kapsulaying kaupo ng mga opisyal sa Department of Human Settlement and Urban Development, Pag-ibig Fund, kag Ion Realty Development Corporation. Suno kay Mayor Jerry Treñas, may masobra 7 kagatos ka units ang kapasidad sa kondominium. Ginpasalamatan man sang alkalde ang suporta ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpatigayon sang proyekto ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagsaka sa masobra 100% ang kaso sa pila ka balatian sa probinsya sang Capiz sandi sa pinakaulihing nga Provincial Weekly Notifiable Disease Case Bulletin halin Enero tubtob Mayo 13 nga tuig 2025. Sa datos talalupang doon ang 120% nga pagtaas sa kaso sang acute encephalitis syndrome halin sa anay 5 ka kaso sang 2024 padulong sa 11 sa pareho nga period subong nga tuig. Naglabot man sa 100% ang pagsaka sang bacterial meningitis nga may 20 na kakaso pinaanggit sa napulo lamang sang 2024. May isa naman ka na record nga patay bangod sini nga balatian. Samtang ang kaso sang typhoid kag paratyphoid fever naglabot sa 38 ka kaso halin sa 18 sang 2024. Mataas man ang kaso sang influenza-like illness nga may increase nga 171.43%. Hand, foot, and mouth disease nga yara sa 79.25% nga pagtaas kag ang kaso sang dengue nga may 624 na kakaso subong halin sa 401 sa 2024 ukon 55.61% nga pagtaas kag may isa ka na record nga patay. Ang leptospirosis nagpakita man sang gamay nga pagtaas halin sa 18 padulong sa 21 ka kaso subong ukon 16.67% nga pagsaka. Radyo Pilipinas News. Bukas na ang bago nga Tourism and Information Center sa Banwa sang Pototan sa Iloilo. Ang opening ginhiwat kadungan sa selebrasyon sang una nga Humayan Festival sang Banwa. Na hamtang ang pasilidad sa tubang sang Pototan Liga ng mga Barangay Building. Magaserbe ini nga venue para sa mga aktibidad may kaangtanan sa turismo, kaangay sa nga pag-display, kag pagbaligya sa mga produkto lokal bilang dugang nga oportunidad sa ekonomiya sang Banwa. Ang inisyatibo may tinutuyo nga pahapuson pa ang pagpakilala sa mga bisita sa mga kultural nga panublion kag mga matahom nga lugar sang Pototan agod nga makaganyat sang mas madamo pa nga lokal kag international nga turista sa Banwa kag sa rehiyon. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang Agricultural Information Caravan ang Department of Agriculture Western Visayas sa Banwa sang San Dionisio. Ang aktibidad nga ginpasakupan sang masobra 200 ka mga mangingisda kag mangunguma sang Banwa ang kabahin sa mga aktibidad sa Second Farmers and Fisherfolk Day sang San Dionisio. Katuyuan sang caravan nga maduso ang pag-adapt sa mga mangunguma sang bag-o nga teknolohiya kag madamo pa ang maka-access sa serbisyo sang gobyerno. Handuman sang caravan nga mapaayo pa ang agricultural kag fishing practices pati na ang ila productivity. Ang selebrasyon may tema nga bugay sang agrikultura kag pangisdaon aton pasanyugon panginbulahan sa aton kag sa sunod nga henerasyon. Radyo Pilipinas News. Sa probinsya sang Aklan sa diin may malapad nga kabukiran agricultural land kag dagat magapabili nga prioridad ang pagtipig sang natural resources. Suno kay Arnolfo Magcope sa PAFC Aklan sa usapang agrikultura program
Sila ang nagatudlo sa mga mangunguma kag mangingisda nga ipabilin ang mga tikang agud indi maubusan kag maguba ang palibot labi na ang source ang palangabuyan sa mga mangunguma. Aktibo man ang PAFC Aklan sa pagpatuman sang training kag education sa komunidad sang mga IP sa pagtumod sang labing kinahanglanon nga infrastruktura kasubong sang pagtukod sang farm to market roads, bodega kag madamo pa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, bugos ang pagbulig sa Provincial Agriculture and Fisheries Council sa Aklan sa pagpalabot sa mga concern sa mga mangunguma kag mangingisda sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Suno kay Arnolfo Magcope sa PAFC Aklan halin sa pagkuha sang suhestyon kag pakighinon-anon sa mga farmer kag fisheries sector sa ila ginatipon nga mga datos nga kinahanglan kag ginapresentar sa LGU kag Department of Agriculture. Lakip man sa mga ginabuligan sang council ang programa para sa indigenous people, rebel returnee, farmers cooperative kag civil society organizations. Sandamlag lang kabahin sa nga pagsaulog sang Farmer and Fisherfolk Month subong nga bulan sang Mayo naghiwat sang Candidates Forum. Ang PAFC agud may baluan ang plataporma kag programa sa mga kandidato sa sektor sang agrikultura sa probinsya. Importante gid ang kolaborasyon kag maayo nga komunikasyon agud madihon ang mga rekomendasyon kag mapalabot sa natungdan nga ahensya agud gilayon nga maaktuhan dugang pa ni Magcope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:28 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamoyan tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabili nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Pagupod si Joan Sotahero kag John Magallanes sa engineering team. Sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa araw na magdedesisyon, ang mahigit 68 milyong Pilipino, nakaantamay ang buong pwersa ng Integrated State Media para sa Hatod ng Bayan 2025. Live mula sa sentro ng aksyon, mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Maglalatag ng pinakasariwang balita at impormasyon at masusubaybayan saan man sa mundo sa pamamagitan ng aming digital platforms kasama ang inyong mga pinagkakatiwalaang mamamahayan at tagapagbalita. Mag-aantabay at hihimay sa bawat usapin habang pumipili ng mga bagong leader ang buong sambayanan. Hatid ng pinagsamang lakas ng pinakamalalaking institusyon ng media sa ilalim ng Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, IBC, at PTV. Makibahagi sa kasaysayan, makiisa sa Hatod ng Bayan 2025. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko